Friendship breakups, mas masakit pa sa couple breakups ayon sa pag-aaral. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Kain ng saging, epektibong paraan upang mabilis na makatulog sa gabi ayon sa pag-aaral. Ang Scene Zone, Season 3 na! From concerts, fan meets, to exclusive interviews, we've got you covered. Every Saturday, 12 noon, kasama ang iyong showbiz angel Angelica Cosme, dito lang sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Pagsasalo sa pagkain, mabisang paraan para tumibay ang inyong relasyon ayon sa pag-aaral. Hoy, 6 na minuto na makalipas ang 4:00. Walang kawala ang malalaking balita. RH Rapido Hataw Balita sa mundo ng politika. This is your idea of a perfect Sunday? Nestling in the sweet embrace of Gary's thighs? What for? For the glory of sports. Be ready with Luzon, Visayas, ayos ah. Dalawa ang speaker natin ah. Ayos. Narito ang ulo ng ating mga balita ngayong araw ng Sabado, April 13, 2023. DepEd nagdeklara ng asynchronous o distance learning classes sa mga public schools sa April 15 at 16. Pinagang pasok sa trabaho ng Metro Manila LGUs kasadong ipatupad naman sa Mayo 2 ayon sa MMDA. Presyo ng petrolyo ayan na naman namumurong tumaas sa susunod na linggo. Mga e-trike at e-bikes na dadaan sa mga pangunahing lansangan sa Metro Manila huhulihin naman simula sa Lunes. Senador Chis Escudero nag-sorry matapos dumaan sa EDSA busway ang kanyang sasakyan na may protocol plate number 7. Babaeng driver na nagpakilalang pamangkin ng general at membro ng Armed Forces of the Philippines tiniketa naman sa EDSA busway. Pangulong Duterte ikinanta ang kaibigang si Pastor Apollo Kibuloy nagtatago daw sa Davao.
Modelo na aresto naman sa tangkang panggagahasa sa isa sa It's Showtime host. Sa balitang sports, Pilipinas may 13 ng pambato sa Paris Olympics. At sa balitang showbiz, It's Showtime host na Tician Dominguez na na-trauma daw sa tangkang rape sa kanya. Yan ang ulo ng ating mga balita. Ako ho si Raymond Dadpaas. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Sinuspindi ng Department of Education ang face-to-face classes sa mga pampublikong paaralan simula sa Lunes hanggang Martes. Ayon sa DepEd, magpapatupad muna ang mga eskwelahan ng asynchronous classes o distance learning sa April 15 at 16. Layon nitong bigyan ng panahon ang mga estudyanteng makumpleto ang kanilang mga takdang aralin, mga proyekto at iba pang mga requirements sa nalalapit na pagtatapos ng school year. Hindi obligado ang teaching at non-teaching personnel na mag-report sa kanilang trabaho pero maring isagawa ang mga aktibidad gaya ng division o school level programs. Hindi saklaw ng kautusan ng mga pribadong paaralan pero pwede nilang suspindihin ang kanilang in-person classes o face-to-face classes. Mahigit sa 7,000 paaralan na sa bansa ang nagsuspindi ng face-to-face classes dahil naman sa tindi ng init ng panahon. Ayon sa DepEd, ang pinakamaraming eskwelahan ang apektado sa Central Luzon na nasa 1,903, sinundan ng Central Visayas na 870 at Western Visayas 862. Nasa 311 naman ang paaralan na nagsuspindi ng in-person classes at ngayon ay nasa alternative delivery mode sa Metro Manila. Nauna nang naglabas ang DepEd ng Department Order No. 37 na nagpapaintulot sa school heads na magsuspindi ng in-person classes sa panahon ng kalamidad o kaya ay sa sobrang init ng panahon. Inusad naman ng Metro Manila Council o MMC sa Mayo 2 ang pinaagang pasok ng mga manggagawa sa lokal na pamahalaan sa Metro Manila. Ayon kay MMC President at San Juan City Mayor Francis Zamora, nagkasundo ang konseho na ipagpaliban ang implementasyon ng 7 a.m. to 4 p.m. na work schedule na orihinal na itinakda dapat sa Lunes, 15 na ng Abril. Layon na niya nitong bigyan ang mga LGU at ang publiko ng sapat na panahong makapaghanda. Matatandang nagpasa ang MMC ng resolusyong nagpapaaga sa work schedule mula sa tradisyonal na alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon para maibsan daw ang traffic congestion. 12 minuto na makalipas ang alas 4. Magdadagdag naman ang power supply ang Ninoy Aquino International Airport para mabigyan ng maayos na air conditioning ang mga pasahero sa gitna ng matinding tag-init. Ayon kay MIAA General Manager Eric Ines, tinitingnan nilang bumili ng mga generator upang masuportahan ang mahina at outdated na electrical systems ng paliparan. Ito'y kasunod niya ng naging reklamo ng mga pasahero nitong nagpagdagsanong Holy Week kung saan nagdusang mga ito sa init dahil sa nangyaring power fluctuations. Sabi ni Ines, target nilang magkaroon ng 6 megawatt na generators para matugunan ang pawala-walang power supply. Itinaas na rin nila ito sa San Miguel Corporation na ngayon ay naghahanda na para sa rehabilitasyon ng paliparan. Ito ang bad news sa ating mga motorista. Panibagong taas presyo na naman sa produktong petrolyo ang posibleng ipatupad sa sunod na linggo. Sa pagtaya ng oil industry sources, tataas ng 80 hanggang 1 peso and 20 centavos ang kada litro ng diesel. Habang 70 centavos hanggang 1 peso and 10 centavos naman sa kerosene, habang posibleng walang paggalaw sa presyo ng gasolina.
Nakabase ang posibleng oil price hike sa patuloy daw na tumataas na demand ng produktong petrolyo sa world market. Nakatakdang lumipad patungong Pilipinas si Singaporean Foreign Minister Vivian Balakrishnan para sa isang 3-day official visit sa Maynila. Makipagpulong si Balakrishnan kay Foreign Secretary Enrique Manalo upang pag-usapan ang pagpapalakas ng kooperasyon sa ekonomiya at seguridad ng bansa. Ayon sa Department of Foreign Affairs, sinasaang dumating ang Singaporean Prime o Foreign Minister sa April 15 at mananatili siya hanggang April 17. Kaugnay nito ay magsiselebra din ng ika-55 taong anibersaryo ng diplomatic relations ang Singapore at Pilipinas sa darating na Mayo. Labing limang minuto na makalipas ang alas 4. Wala nang magiging extension ng filing at pagbabayad ng annual income tax returns para sa taong 2023. Ito naman ang binigyang din sa DZRH ni Bureau of Internal Revenue o BIR Commissioner Romeo June Lumagid Jr. kasunod ng April 15 na deadline ng ITR filing. Sabi ni Lumage, bukas ang kanilang tax assistance center, ganoon din ang online facilities upang hindi na kailangan magpunta pa sa district offices ng ahensya. Hinikayat ng opisyal ang mga taxpayers na asikasuhin na ito at magbayad sa tamang oras upang maiwasan ang anumang penalty. Ngayong April 15 po ang deadline ng pagpa-file at pagbabayad ng annual income tax returns for the period 2023. Wala na pong extension po ito. Kaya po gawin po natin para maiwasan po natin ang mga penalties. BIR Commissioner June Lumage. Binuhay ng malaking grupo ng mga business experts ang panawagan para sa pag-amyenda ng ating saligang batas. Ginawa ng Foundation for Economic Freedom ang hakbang matapos lumabas sa survey ng Pulse Asia na karamihan sa mga Pinoy ang pabor na maalis ang mga constitutional barriers sa pagnenegosyo ng mga foreign investors. Sinabi ni Gary Teves, board member ng samahan, na papanahon na ipatupad ang pag-amyenda dahil dagsa ngayon ang mga negosyante na interesadong mamuhunan sa Pilipinas. Para naman kay Tony Abad, CEO ng Trade Advisors, maraming investors ang nagdadalawang isip na maglagak ng puhunan sa bansa dahil sa mga provision na bukod sa outdated na ay hindi pa business friendly. Batay sa resulta ng Pulse Asia Survey noong Marso, marami sa mga respondent ang naniniwala na makaakit ang foreign business ang Pilipinas kapag inalis na ang economic restrictions sa saligang batas. Nauna nang inaprobahan ng Kongreso ang resolution of both houses number 7 na naglalayong amyandahan ang konstitusyon habang ang kaparehong panukala ay nakabinbin naman sa Senado sa magitan ng resolution of both houses number 6. Nakapagtala ng Philippine National Police ng mahigit sa 15,000 insidente ng online scam, partikular ng swindling sa Pilipinas. Ingat-ingat! Kaugnay nito ay nagbabala ang mobile wallet app na GCash sa publiko laban sa pagbibenta at pagpapahiram ng e-wallet accounts na ginagamit ng mga scammer at mga cybercriminals. Ayon sa GCash, kadalasang ginagamit ng mga scammer ang mga nabibili o inihiram na e-wallet accounts sa kanilang mga illegal na aktibidad. Nagpahayag din ang GCash sa magitan ni Chief Legal Officer Attorney Maricor Alvarez Adriano ng pagsuporta sa Anti-Financial Account Scamming Act o AFASA upang masolusyonan at maiwasan ang pagbibenta ng e-wallet scam. Layo ng AFASA na mapuksa at maiwasan ang mga krimen na maaaring kasangkutan ng mga bangko, e-wallet at iba pang financial institution tulad ng identity theft, financial losses, phishing at iba pang cybercrime.
Ayon kay Alvarez Adriano, patuloy ang kanilang paipag-unayan sa mga law enforcement upang masugpo ang ganitong klase ng krimen at para maprotektahan ang milyong mga e-wallet users. Magandang umaga kay Jerome Lantin sa GCash. Alas 4:19, nag-I am sorry si Senador Francis Chis Escudero matapos dumaan sa EDSA busway ang kanyang sasakyan na may protocol plate number 7. Pero nilinaw ni Escudero na ginamit ng driver ng isang kaanak ang nasabing sasakyan nang maharang ito ng MMDA. Pero nilinaw na hindi ito MMDA kundi ito yung mga tauhan ng DOTR. Hindi rin naman niya personal na ginagamit ang protocol plates na inisyu sa kanya, kaya isusurrender na lang ito sa Land Transportation Office o LTO. Pinaharap na ng senador sa DOTR ang kanyang driver bilang tugon sa show cause order at para harapin ang paglabag nito. Matatandang iniwan ng driver ng SUV ni Escudero ang kanyang lisensya ng sitahin ng tauhan ng DOTR at saka humarurot. Ang pangalan nito si Ginoong Rigor. Eto pa, nahuli sa EDSA busway ang isang babaeng nagpakilalang pamangkin ng isang general at miyembro siya ng Armed Forces of the Philippines. Ang lulupit talaga. Sakay ng itim na Toyota Fortuner na may plakang Z4N317. Toyota Fortuner na itim na may plakang Z4N317. Ang babae na nahuli sa southbound lane ng busway dakong alas 6:35 ng gabi. Ayon sa kanya, pamangkin siya ni Major General Mario Reyes. Ngunit tumanggi naman ang PNP Directorate for Logistics na pinamumunuan ni Reyes na kumpirmahin ang claim ng babae. Nagpakilala rin ang babae bilang si Major Miguel na nagtatrabaho sa Intelligence Service ng Armed Forces of the Philippines. Tumanggi siyang ibigay sa mga otoridad ang kanyang driver's license at sa halip ay nagdemand ito ng naisyuhan na lang siya ng traffic violation ticket. Ayon sa Special Action and Intelligence Committee for Transportation, marami pang sinabi ang babae na verbally abusive para sa kanilang team, Philippine Coast Guard at PNP Highway Patrol Group bago ito umalis. Nakatakda namang mag-issue ng show cause order ang Land Transportation Office upang pagpaliwanagin ang nasabing driver. Ito yung mga dapat na pinatitikim. Yung may binabanggit siyang Mario Reyes ng AFP. Pero yung Mario Reyes ay sa PNP. Ang alam kong may Major General sa nakatunog niyan, Reyeg naman sa AFP. Kasi nakita ko na yung kumarap sa commission on appointment. Naku talaga. Sa kaugnay na balita, walang nagngangalang Major Miguel at Major General Reyes sa Armed Forces of the Philippines. Ito naman ang sinabi sa DCRH ni AFP spokesperson Colonel Francel Padilla kaugnay ng babaeng nahuli na dumaan sa EDSA busway at nagpakilalang Major Miguel na kamag-anak umano ng isang Major General Mario Reyes ng AFP. On checking po our list of troops doon po sa sinabi niyang unit, wala po tayong Major Miguel doon sa nasabing unit po. Yun pong Major General Mario Reyes, meron tayo nun? Wala rin po tayong Major General Mario Reyes. Ayon kay Padilla, inaantay na lamang ng AFP ang ang verification sa nakuhang ID ng babae upang patuloy na maimbestigahan ang nangyari at mapatawan ng nararapat na kaparusahan. Umabot naman na sa 219 na mga blinker at iba pang signaling o flashing devices ang nasamsam ng pulisya sa unang araw ng implementasyon ng Administrative Order No. 18 ni Pangulong Bongbong Marcos o Anti-Wangwang Policy.
Ayon kay Police Brigadier General Alan Nazario, Director ng Highway Patrol Group, 42 sa mga item na kanilang nakumpiska ay mga blinker na walang sirena, habang 134 ay mga LED lamps, 21 mga fog lights at 9 na modified mufflers. Kumpiskado rin ang nasa 4 na sirena at 3 strobe lights na naturang operasyon. Samantalang meron ding nasabat na 6 na hindi otorisadong mga license plates sa Metro Manila. Pinakamarami ang nakumpiskang gadgets sa Central Visayas na umabot sa 85, sumunod ang Calabarzon na 28, Mimaropa 18 at sa Metro Manila ay 10. Nakatanggap naman ng citation tickets ang 6 na motorista mula sa Ilocos at Metro Manila dahil sa pagpapaingay ng wang-wang sa kanilang sasakyan. Ito yung tipong mga polisiya na ewan ha. Dahil simula nung dating administrasyon ay talagang dumami. Dumami kung sino-sino na lang yata may wang-wang sa kalye ngayon eh. Kaya hindi masamang mangopya ng isang programa na maganda, no? Kasi matatandaan ho natin nung pumasok ang Noynoy Aquino administration, walang wang-wang. O, yun ang ginamit. Ngayon may administrative order na para din dyan. So, hindi masamang kumopya ng isang magandang programa. Tuloy naman na. Ito yung mga e-bike naman at saka mga e-trike. Marami din kasing pasintabi. Talagang daming pasaway. Nasa major roads. Sumasabay sa mga truck, mga PUV. Ha? Napakadelikado. Tuloy na sa Lunes ang pagbabawal sa mga e-bike at e-tricycle na dumaan sa mga pangunahing lansangan sa Metro Manila. Ayon sa MMDA, umpisa sa April 15 ay huhulihin na ang mga nagmamaneho ng mga electric vehicles sa national roads ng National Capital Region. Yung nasa video, nasa superhighway ho yan. Ilalim ng Skyway. Ang mga lalabag sa kautusan ay pagmumultahin ng 2,500 piso. Aba, magdala kayo ng 2,500. Obligahin na din ang mga e-bike at mga e-trike na kumuha ng lisensya at iparehistro ang sasakyan alinsunod sa hiwalay na kautusan ng LTO. Siguro gawin ng national policy ito. Irehistro at maglisensya ang nagmamaneho. Para yung mga minor de edad, huwag namang pagmanehuin at dalhin pa sa mga major roads. Napakadelikado ho. Ang dami nating nakitang aksidente dyan. Para hindi kung sino-sino na lang pwedeng mag-drive ng e-trike. Ano ho? Naintindihan natin yung pangangailangan ng marami sa ating mga kababayan, pero safety naman. Hindi lang kayo, pati rin yung ibang motorista. Liko dito, liko doon. Nakahanda naman daw si Senadora Amy Marcos sa gera pero laban sa kagutuman at sirit inflation. Ayon sa Senadora, prioridad ng sambayan ng Pilipino ngayon ang paglaban sa mataas na presyo ng mga bilhin at kung paano mapakain ang kanilang mga pamilya. Idiin ng presidential sister na gera sa gutom ang dapat unahin ng gobyerno at hindi laban sa mga kapitbahay na bansa. Ipinunto pa ni Marcos na tumaas sa 3.7% ang inflation nitong Marso na siyang pinakamataas simula noong 2009. Idiniin ng chairman ng Senate Committee on Foreign Relations na tamang tumindig ang Pilipino laban sa pambubuli sa West Philippine Sea. Pero dapat ay tugunan ng mapayapang paraan dahil hindi naman mahulugang isusuko ng Pilipinas ang soberenya sa tensyong karagatan kung idadaan ang krisis sa diplomasya. Ikinanta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kaibigang si Pastor Apollo Kibuloy. Ikinanta o inilaglag? Baka inilaglag yung termino dito. Sinabi ng dating presidente na nagtatago ang pastor sa malawak nitong compound sa Tamayong sa Davao City. Ito yung Glory Mountain kung tawagin.
Itinanggi naman ni Digong na itinatago niya ang kaibigan at magbibigay umano siya ng 500,000 sa sinumang makakahanap dito sa kanyang bahay. Nako. Nakiusap din ang dating presidente kay Kibuloy na huwag na siyang idamay sa problema nito sa batas. Pinayuhan niyang malapit na kaibigan na manatili sa pagtatago kung naniniwala siyang hindi makakakuha ng patas na paglilitis sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Kinastigo naman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang Malacanang dahil sa pagsuspindi kay Davao del Norte Governor Edwin Jubahib. Ipinataw ang 60 araw na suspension dahil sa reklamong pang-abuso sa kapangyarihan at panggigipit. Sinabi ni Duterte na hindi makatwiran ng hakbang dahil hindi umano nabigyan ng due process ang gobernador. Si Governor Jubahib ay nareklamo ni Provincial Board Member Orly Amit. Sino ba ang nasa Malacanang na taga Davao del Norte? Magandang umaga sa mga maagang nanonood sa atin sa Facebook Live. Of course, si Francisco Antonio Ramirez Garcia sa Nueva Ria Soto, si Vicky Sia, Shiroke sa Caloocan, good morning. Edwin Season, good morning din si Nelson Malinao sa Falls Church. Berel Sakdalan, good morning din si Alan Francisco. Si Fernan Estivar, binabati daw niya yung kanyang tia Elia na nakikinig sa barangay San Jose, Ternate, Cavite. Dinadayo ngayon dahil sa kanilang mga paramaligo sa mga beaches nila. Loida Sacramento. Sa Tornino Laway, si Ligaya Supan, Dinya Asuncion Herman. Paring Joel Mendoza, magandang umaga sa iyo. Si Aldi Idorot, Alfredo Cobillas Sr. at si Artur Vadil Mendoza. Classmate Paul Lomesio, Gawis ay Wiit, Bontok, Mountain Province. Fitz Tuito from Seoul, South Korea. Ay. Magandang umaga dyan sa Korea, si Marinel Furukawa sa Japan. Ohayo gozaimasu. Si Shiroke, of course, sa Caloocan and Estela Nunez. Norberto Ferrer, good morning. Bernilo Cianos at Don Jolipata, good morning din. Arturo Comilio sa Samar. Ben Camantigue from Imus, magandang umaga ho sa inyo. Boots Villegas, si Victor Agra ng Baltimore, Maryland. Ay, anong oras ba yan sa Baltimore? Godofredo Di Mayuga at Victor De La Tonga. Ernesto Gatos na ibang bigat, Biday, San Fernando La Union, kini Kapitana Mila. Maria Teresa Rosario from Nabua, Camarines Sur. Marhay na aga sa Indugabos sa Bicol at si Romeo Temprosa ng Dumaguete. Victor De La Tonga, sabi niya aga po. Ang oras natin in the meantime, 4:32 ng umaga. RH Rapido Hataw Balita. Ako po si Lisa Makuha Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kaming muli sa pagbabalik ng Art to Art alas 3:30 ng hapon dito sa DZRH Radio at DZRH News Television. Usapang sining at kultura para sa lahat tuwing araw ng linggo. Huwag kaligtaan.
Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Six-pack abs, hindi tunay na pamantayan ng pagiging healthy ayon sa eksperto. Mas pinatinding action-packed games, intense plays, updates sa mga latest happenings sa mundo ng sports, at mga kwento mula sa iba't ibang mukha ng mga atletang Pilipino. DZRH TV Match Point Season 3 tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Pinakamagandang oras para mag-aral, alamin. Mas pinatapang na pagtatanong. Ultimately, Senator, you can say that there was no VIP treatment. Pinalawak na talakayan sa mga isyu ng ating bayan. Sobra na. Hindi lamang sobra na yung pangungurakot nyo, sobra ng kahirapan ng taong bayan. Samahan niyo pa rin ako tuwing linggo, alas 12 hanggang 1:00 ng tanghali para alamin ang bawat katotohanan sa likod ng kontrobersya. Attachment styles ng mga tao nakakaapekto sa ating pakikipagrelasyon ayon sa pag-aaral. Ako po si Lisa Makuha Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kaming muli sa pagbabalik ng Art to Art alas 13:30 ng hapon dito sa DZRH Radio at DZRH News Television. Usapang sining at kultura para sa lahat tuwing araw. Balik ko tayo sa ating balitaan, 4:35 ng umaga. RH Rapido Hataw Balita. Magandang umaga, si Mayor Zenny Mendoza dyan sa Talisay, Batangas. Magandang umaga sa iyo, Doc. Balitang Cavite naman tayo. Naaresto ng mga tao ng Naik. I chose Wix for my business because of its massive scope for functionality and freedom of creation. Being able to integrate and change and develop at my own pace. Balares, ito'y naaresto sa Barangay Muson sa Naik, Cavite. Sa report ni Staff Sergeant Richie Gonzales at kay Lieutenant Colonel Chester Noel Borlongan, ang Chief of Police ng Naik Municipal Police Station, si Balares ay merong warrant of arrest sa kasong syndicated estafa sa ilalim ng Article 315. At ang kanyang warrant ay inisyu noong September 28, 2023 ni Judge Ethel Wolda Asuncion Harabata, presiding judge ng Regional Trial Courts Branch 32 ng Agoo, La Union. Aba, nasa Cavite pero sa Agoo, La Union galing ang kanyang warrant of arrest sa kasong syndicated estafa. Ang rekomendang piyansa ay 120,000 pesos para sa kanyang pansamantalang paglaya. Samantala ho naman, tour guide na sangkot daw sa pagbibenta ng iligal na droga natimbog naman sa Batangas. Nakaw. Detalye ng balita mula kay Noche Cacas. Noche, magandang umaga. Magandang morning, Raymond. Natimbog ng kapulisan ng isang tour guide sa kinasang bypass operation sa Kalatagan, Batangas. Inilala ang suspect na si alias Doy, isang tour guide. Ayon sa report na nakarating sa Police Region 4A, si alias Doy ay high-value individual na pumagat sa patibong sa barangay Balibago sa naturang lugar. Nasabat sa operasyon ang nasa 35 grams ng umano'y shabu na aabot sa 238,000 pesos.
Pinuri naman ni Calabarzon na Regional Director Brigadier General Paul Kenneth Lucas ang drug operative sa matagumpay na operasyon. Mula at kananan sa Pilipinas, DCRA. Ako si Nutika Tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Ay, salamat. Noche Kakas. Mga kaso naman ng malaria sa bansa. Tumaas daw ng 90% noong 2023. Aba, kala ko ba wala na ito at may mga area na lang na talagang meron dyan, no? Ayon yan sa report ng Department of Health. Detalye ng balitang ito mula kay Giselle Ricafort. Giselle, magandang umaga. Good morning, Lakay Raymond. Tumaas nga ng 70% ang mga kaso ng malaria sa bansa noong isang taon. Ayon sa Department of Health Research Institute for Tropical Medicine, naitala ang 6,248 malaria cases na mas mataas kumpara sa 3,245 kaso noong 2022. Sa 82 probinsya, ang Palawan na lang ang nananatiling may aktibong kaso ng sakit, kung saan 6,188 ang naitalang kaso noong isang taon. Sabi ng kagawaran na posibleng dahilan ng pagtaas ng malaria cases ang climate change at pagluwag ng restriksyon matapos ang pandemya ng COVID-19. Kabilang sa sintomas ng malaria ang lagnat, pagpapawis, headache, pananakit ng kasikasuhan, pagsusuka at pwede rin itong mauwi sa kidney failure, seizure, mental confusion at comatose. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, Giselle Ricafort, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Ay, salamat Giselle. Magandang umaga sa lahat ng ating mga health workers nationwide and worldwide. Balak ng Pilipinas, Amerika at Japan na magsagawa pa ng mga combined naval training at exercises. Laman ito ng joint vision statement ni Pangulong Bongbong Marcos, US President Joe Biden at Japan Prime Minister Fumio Kishida sa kanilang Trilateral Leader Summit sa Washington, D.C. Pinagtibay ng tatlong leader ang kanilang kooperasyon sa pagsusulong ng domain awareness, ganon din sa humanitarian assistance at disaster relief. Samantalang pagtutulungan naman ng Amerika at Japan ang suporta sa Pilipinas para sa modernisasyon ng depensa nito. Muling inihayag ng Amerika ang kanilang ironclad commitment sa Pilipinas sa gitna ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea. Sa pahayag ni US President Joe Biden sa makasaysayang Trilateral Summit, muli nitong pinaalala na naka-standby sila para tumulong sa Pilipinas sa oras na may umatake rito. Sa naturang meeting, pinag-usapan ng tatlong leader ang mga hakbang para sa mas lalong pagpapaigting ng defense at economic relations ng tatlong bansa. We're deepening our maritime and security ties. This is something I know you've discussed with Vice President Harris during her travel to the Indo-Pacific. And I want to be clear. The United States defense commitments to Japan and to the Philippines are ironclad. They're ironclad. As I've said before, any attack on Philippine aircraft, vessels, or armed forces in the South China Sea would invoke our Mutual Defense Treaty. Si US President Joe Biden na re-electionist ngayon laban sa dating Pangulong si Donald Trump. Sa nipuwersa ang tatlong bansa ng Pilipinas, US at Japan na kumondina sa mga ginagawa ng China na pangharas sa mga bansa sa Indo-Pacific region. Ito ang isa sa mga tinalakay ng mga lider ng tatlong bansa sa naganap na Trilateral Summit sa Washington, D.C. Partikular nilang tinukoy ang latest na naging bambobomba ng Chinese Coast Guard sa isang resupply boat ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Nanawagan sila sa China na respetuhin ang international law, kabilang ng naging desisyon ng arbitral panel noong 2016 na nagsasabing bahagi ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas ang Ayungin Shoal. Maliban pa sa China, maring tinututulan din ng mga pinuno ng mga aksyon
sa isa ring pasaway na bansa na North Korea na kamakailan lang din na nagpakawalan ng mga ballistic missile sa kalapit na karagatan. Kumpiyansa naman si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez na makatutulong ang makasaysayang trilateral summit ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., US President Joe Biden at Japanese Prime Minister Fumio Kishida upang mapabilis ang modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines. Ayon kay Speaker Romualdez, ang tulong at kooperasyong pang-seguridad mula sa Amerika at Japan ay makatutulong sa pagpapalakas ng depensa ng Pilipinas sa harap ng umiinit na tensyon sa West Philippine Sea, dulot ng pangimasok ng China sa exclusive economic zone ng bansa. Sa bispiras ng trilateral meeting, sinabi ni Speaker Romualdez na inihain ni na US Senators Bill Haggerty at Tim Kaine, mga miyembro ng Senate Foreign Relations Committee, ang panukalang Philippine Enhanced Resilience Act of 2024 na naglalayong gawing moderno ang alyansa ng dalawang bansa sa magitan ng pagbibigay ng US ng security assistance sa Pilipinas. Nakasaad sa panukalang pagbibigay ng $500 million na foreign military financing grant assistance sa Pilipinas mula 2025 hanggang sa 2029 o kabuang $2.5 billion. Iginit ni Speaker Romualdez ang kalagaan ng maging moderno ang AFP upang epektibong matugunan ang mga hamon ng seguridad kasama ng pagbabantay sa West Philippine Sea. 7 milyong pisong halaga ng tanim na marijuana sinira naman ng mga otoridad sa Tinglayan, Kalinga. Romy Gonzalez sa detalye ng balitang ito mula sa Cordillera na Imbaga. Bigat, Romy. Imbaga-bigat na lakay tuloy-tuloy ang anti-drug operations ng Kalinga PNP sa pinakuling marijuana eradication operation na sinagawa ng mga tauhan ng Kalinga PNP ay aabot sa 7 milyong pisong halaga ng tanim na marijuana ang kanilang winasak sa barangay Butbut Copper, Tinglayan, Kalinga. Ayon kay Colonel Freddy Lasuna, Provincial Director ng Kalinga PNP, naging matagumpay ang operasyon sa pagsikat ng pinagsanib na puwersa ng kapulisan ng Pinakpok na Municipal Police Station, 2nd Kalinga Provincial Mobile Force Company, PDEA at PDEA Kalinga. Ang operasyon ay nagresulta sa pagkakadiskubre ng isang plantasyon na may lawak na 4,000 metro kwadrado at kinamnan ng humigit kumulang 35,000 piraso ng fully grown marijuana plants na nagkakalaga ng 7 million pesos na standard drug price. Pagaman walang nahuling cultivator, lahat ng nasabing kontrabando ay binunot at sinunog mismo sa naturang lugar ng operasyon. Ayon kay Colonel Lasonang, pinuri nito ang mga operatiba sa kanilang matagumpay na operasyon at siniguro na lalo pa nila pagpaigtingin ang kanilang kampanya laban sa illegal na droga. Gayun din ay balak nilang matulungan ito sa lalong madaling panahon. Para sa kauna-unaan sa Pilipinas, DZRH, ito si Romy Gonzalez, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat, Romy Gonzalez. Ay, balita naman mula sa lalawigan ng Isabela. Napasakamay na ng mga otoridad ang lalaking itinuturing nilang isa sa mga most wanted sa Region 2. Ang operasyon ay kinasa kahapon alas 11 ng umaga sa Barangay Mambog 3 sa Bacoor City, Cavite. Tingnan nyo naman Mula sa Isabela, nagpunta pa ng Bacoor. Sa report ni Police Colonel Allen Lee Bauding, ang Provincial Director ng Isabela Provincial Police Office, kinilalang alias Nestor, yung suspect na 40 anyos at naninirahan sa Greentown Villas 1 sa Mambog 3, Bacoor City sa Cavite. Naaresto ito ng mga pinagsanib na tauhan ng San Mateo Police Station
Bacoor Police Station at yung mga tracker teams mula sa Isabela PPO, Intelligence at ganoon din ng Provincial Mobile Force Company at Regional Mobile Force Battalion 2. Ito ay sa bisa ng warrant of arrest na inisyo noong February 27, 2024 ni Judge Ariel Managelod Palse, presiding judge ng Regional Trial Court sa Branch 40 ng Kawayan City sa kasong rape. Walang piyansang inirekomenda sa suspect. Ang suspect ay nasa San Mateo, hawak na ng San Mateo Police Station at nakatakdang dalhin upang hiarap sa korte na nagpalabas ng warrant of arrest laban sa kanya. Pinuri at pinasalamatan naman ni Colonel Bauding ang pinamalas na husay ng mga tauhan ng pulisya sa pag-aresto sa suspect. Mula sa Isabela ay nagtago sa Bacoor City sa Cavite. Good morning at magandang umaga at congratulations sa mga tauhan ng Isabela Provincial Police Office. Of course kay Colonel Allen Lee Bauding. Ipinagkibit balikat lamang ng China ang Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at China. Ayon sa Chinese Embassy sa Maynila, hindi maapektuhan ng kasunduan ang panindigan ng Beijing na maritime issue sa West Philippine Sea. Ipinalabas ng embahada ang pahayag bilang reaksyon sa pagtiyak ni US President Joe Biden na sasaklolo ang Amerika sa Pilipinas sa oras na sumiklab ang bakbakan sa West Philippine Sea alinsunod sa Mutual Defense Treaty. Binigyan din ng China na walang pakialam ang Amerika sa naturang issue. Pinabulaan na naman ng Philippine Coast Guard ang akusasyon ng China na Pilipinas ang may gawa ng pagkasira ng coral reef sa South China Sea. Tayo nga nagpoprotekta niyan eh. Sinungaling talaga kahit kailan. Ayon kay Philippine Coast Guard Commodore J. Tariela, lubos na nagpapanggap ang China sa pagsasabing may pakialam ito sa maritime o marine environment. Sabi ni Tariela, ang tinutukoy na area ng China ay pasok pa sa exclusive economic zone ng Pilipinas kung kaya't may karapatan ito sa resources ng lugar. Sabi ni Tariela, nagpapatupad na ng transparency strategy ang Philippine Coast Guard para maiparating sa publiko ang tunay na sitwasyon sa West Philippine Sea at mapigilan ang pagpapakalat ng mga maling impormasyon ng China. Sa kabila nito, nakipag-ugnayan din ang Philippine Coast Guard sa BFAR at UP Science Institute para alamin ang epekto ng mga aktibidad ng China sa karagatan. Well, una sa lahat, sir, the mere fact that our Philippine Coast Guard vessels are still maintaining our presence in the West Philippine Sea is definitely still already a show of bravery and patriotism to carry out our duty in the West Philippine Sea. Hindi naman natin masasabing duwag na ang Coast Guard at ang Armed Forces of the Philippines dahil hindi tayo nakikipagbumbahan ng tubig, hindi tayo nakikipagbanggaan. The mere fact that we are still holding the line in these waters and we choose to be professional in documenting these illegal actions and rely on diplomatic approaches to respond to this issue is something that we still need to appreciate. Si Philippine Coast Guard Commodore J. Tariela. Maging ang mga commercial vessels, niraradyohan din ng China Coast Guard upang nakapag napapadaan sa West Philippine Sea. Ito ang sinabi ng Pangulo ng Philippine Merchant Marine Academy Alumni Association Incorporated na si Commodore Jeremiah Simon sa gitna ng agresyon ng China. Sinabi ni Simon na libo-libo ang mga commercial vessels ang bumabaybay sa West Philippine Sea bilang regular na trading route sa rehiyon. Kumpiyansa naman ang grupo na nasa tamang landas ang administrasyon sa pagtugon sa maritime aggression. Pero ito, pakinggan ninyo ito. Inupakan
Inupakan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang pagiging maka-Amerika ni Pangulong Bongbong Marcos. Tinawag din ni Duterte ang Pangulong tiyakin at palagyan niya nitong pinapanigan ng Estados Unidos. Binanatan din si Marcos na hindi umano nakatapos sa kolehiyo at hanggang second year college lamang ito. Ayon kay Duterte, kinontak dapat siya ni Pangulong Bongbong Marcos o kaya ay nagtanong kay National Security Advisor Eduardo Año bago nagsalita tungkol sa umano'y gentleman's agreement. Matatandang sinabi ni Marcos na nangilabot siya sa pinasok na kasunduan ni Duterte sa China. Hindi na umano maaaring kasuhan naman si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa umano'y gentleman's agreement nito sa China. Punto ni retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, hindi na opisyal ng gobyerno si Duterte. Paliwanag ni Carpio na kung nasa pwesto pa maaari sanang ma-impeach si Duterte dahil paglabag sa konstitusyon ang kasunduan. Nauna lang sinabi ni Carpio na ikinubli ni Duterte ang gentleman's agreement, ang pagsuko nito sa sovereign rights ng bansa sa Ayungin Shoal. Anti-Motorcycle Criminal Patrol. Aba, ikinasa naman ng mga grupo ng Northern Police District at mga riders dyan sa Kamanaba. Edwin Duque sa detalye ng balitang yan, Edwin. Good morning, Kuya Raymond. Umuho ang Northern Police District, Kamanaba City Anti-Motorcycle Riders Criminal Patrol at yung Grand Eyeball, mga grupo ito ng riders sa Kamanaba. Ito ay bahagi ng Road Safety Awareness Program sa pakipagtulungan ng Bike Night Asia at Pick-up Motorcycle Comprehension. Ang proyekto ito ng Northern Police District Umano at binuo ni NPD Director General Rosalito Gapas, katulang ang 4 na Chief of Police sa Kamanaba. Ito yung Caloocan, Malabon, Nabutas at Valenzuela. Ang mga ito umano ay magiging katuwang ng kapulisan sa pagbibigay ng impormasyon sa mga kahinahinailang galaw ng tao habang sila naman ay nasa mga lansangan o kanilang mga barangay. Nakatulong naman sa ikabibilis ng pagsugpo ng krimen o pagtuntun sa mga kriminal at may mga patagal ng di maganda o may mga planong masasama sa mamamayan sa panahon na sila ay nasa lansangan. Wala pa rin sa kanara sa Pilipinas, bisa rin sa Kusares 23. Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Salamat, Edwin Duque. Good morning. Si Romeo Temposa ng Dumaguete, Albert Sambat sa Albert Hernandez, Alex Bumanglag ng Batak, Ilocos, Batak City. Naibagabigat, Gerardo Quisada, Francisco Tubal ng Batangas, Midel De Leon ng Amulong, Cagayan Valley. Naimbagag Sapa, Rina Villa. Evelyn Nepomuceno from La Castellana, Negros Occidental. Good morning. Dismayado naman daw si Senador Jaime Marcos na hindi kinakaya ng Pilipinas na gumawa ng sariling armas sa kabila ng malaking dagdag na pondo para dito. Sa panayam ng DZR rates kay Senator Marcos, sinabi niyang dapat ibalik ng Pilipinas ang dating pinangunahan ng kanyang ama na si Marcos Sr. na self-reliant defense posture. Kailan niya bagamat may mga bansang sumusuporta sa atin sa ngayon ay naniniwala siyang may hangganan pa rin ito. Nakalulungkot umano na nanlilimos na lamang tayo ngayon mula sa ibang bansa samantalang dati tayo ay gumagawa ng mga armas.
Kaya lang, disappointed kami. Nag-times 5 na yung budget. Hindi naman nag-times 5 yung output dahil yun siguro lang talaga ang kinakaya ng mga lumang equipment. So, ang akin, wag tayo masyadong tapang-tapangan na wala namang balang-balang dadalhin. Kasi hindi pa sapat yung bala, hindi pa sapat sa PNP at AFP natin dito lang sa Pilipinas. Susugod-sugod tayo dyan sa West Philippine Sea. Tinutulak natin ang sundalo na walang dalang armas, kawawa naman. Mar Urbano na good morning. Lakay Tomdesa na ibang gabigat. At si Nardet Pahid Sumera ng San Ildefonso, Ilocos Sur. Si Ben Finders, magandang umaga daw sa Buko at Bibingka, Barangay Kabutagan, Lupe, Camarines Sur. Standby sa karagdagan pang mga balita sa susunod nating balitaan. Makasama na natin ang ating paring Romel Fuertes. Ako pa rin ho si Raymond Advaz. Salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa mga balita dito sa DZRH. In the meantime, 1 minuto na ho bago mag-alas 5.